Ginulangtang ng San Antonio Spurs ang mundo ng basketball nang kanilang bigyan ng 4-year deal extension itong si De'Aaron Fox sa presyong $222 million. Maskip nga ho ang kanilang rotation sa gwardya, maliban kay Fox, meron pa silang Stephon Castle at meron pang Dylan Harper. Pero naging malinaw po ang Spurs sa kanilang intensyon na magtiwala kay De'Aaron Fox long term. Sa move na ito mga idol, matutulungan pa ni De'Aaron Fox itong si Dylan Harper na i-develop ang kanyang kakayahan. Ibig sabihin nito ay magsisilbing second option si Stephon Castle sa kanya at itong si Harper ay magiging pangatlong option. Nagkaroon ng slow start itong si Fox, 19 points lamang ang kanyang ina-average, pero gayon pa man ito'y tumaas ng tumaas kung saan siya'y nakapag-adjust na. Hindi ito yung move na inaasahan mismo ng mga eksperto sapagkat meron pang paparating na extension kay Wembanyama. Ngayon pa man, hindi nagpatinag ang Spurs at sila'y susugal mismo kay De'Aaron Fox. Base lamang sa 7% na cap increase para sa 2026-2027 NBA season, ito mga idol ang kanyang sasahurin. 49 million sa 27-28 NBA season, 53 sa sumunod naman ay 57 at sa kanyang panghuling season sa 2029-2030, 61 million. Tinuldo ka na ng Golden State Warriors ang mga rumors patungkol kay Kuminga. Ayon mismo kay Team Kawakami mga idol ng San Francisco Chronicle, ang Golden State Warriors ay hindi ititrade itong si Jonathan Kuminga. Inaasahan nila na ito'y babalik sa kanila mga idol. Sa ngayon ay mayroong dalawang option itong si Kuminga. Tatanggapin ba niya ang qualifying offer na nasa $6.7 million o kanyang tatanggapin ang offer ng Warriors na 2-year deal, 45 million. Kung yung 2-year deal ang kanyang pipiliin, matatagalan pa siya sa Golden State Warriors. Pero kung kanyang pipiliin yung qualifying offer na sobrang mababa, at least mapapadali ang kanyang pag-alis sa Warriors kung saan magiging free agent na siya sa susunod na off-season. Dahil din dyan ay nakakita ng pag-asa itong Golden State Warriors na i-pursue ulit itong si Giannis. Matagal nang may gusto ang Golden State Warriors kay Giannis para i-partner kay Stephen Curry at ang inilabas na balita ni Shams ng ESPN ay isang pasabog sa kanila sapagkat as of now ay wala rang assurance ang Milwaukee Bucks na mananatili itong si Giannis sa kanila. Kumbaga sa madaling salita, 50-50 pa ang status ni Giannis. Pwede siyang maglaro, pwede rin siyang umalis na lamang sa Milwaukee Bucks. Hindi po ito isang simpleng balita lamang. Si Giannis po ang ating pinag-uusapan dito, isang big time player na paniguradong magbibigay ng instant na impact sa anumang team na kanyang sasamahan. Sa ngayon, maliban sa Golden State Warriors ay magkakaroon din po ng tsansa ang ibang kupunan na bantayan ulit itong sitwasyon ni Giannis sa Milwaukee Bucks. Ang Lakers, nabanggit natin, kabilang sila sa mga gustong kunin itong si Giannis. Maliban dyan, marami pang iba. Pwedeng humabol ang Boston Celtics o maski man ang Phoenix Suns. Para sa mga fast break NBA updates, tumutok lang palagi. Maraming salamat po. Please change battery.